there's dirt on my hands. Hello YouTube, Boss Rino. Welcome to my channel. So ito na, titira na naman tayo ng isang reaction video galing kay Goosebumps Top 5. Ang pamagat ito ay Evil House, namamatay at nababaliw ang tumitira dito. Yan, nabuutal na ako. So subscribe nyo si Goosebumps Top 5 at isa to sa pinaka-paborito ko nagko-compile ng mga horror. So ito na, huwag natin patagalin to. Tirahin natin to bago pa tirahin ng iba. Para lamang sa mga taong matatagang loob dahil maaari itong magdulot ng disturbance sa inyong mahimbing na pagtulog. Stay still. Stay still. Sa videong ito ni Sammy, nire-record niya lang ang kambal niyang anak na naglalaro. Pag may bata, alam nyo na yan, legit. Patakbo-takbo at pabalik-balik lang sila sa kwarto. Wala naman talaga siyang balak na i-post to sa kanya account, ngunit nang ipadala niya ang video sa kaibigan niya, dito lang niya napansin na meron din siyang ibang nakunan. ¿Qué pasó? Sa Mexico talaga, daming multo. Ang gusto mga bata. May bumulong, may bumulong. ¿Quién está en el cuarto? Nonora. Habang naglalaro ang mga bata, makikita mong habang labas-masok sila sa kwarto, bigla mo na lang maririnig ang boses ng babae na sinabing, "Stay still." Sabi ko na eh. Hindi pa nga Sinasaway yung mga bata, no? niya ito narinig nung una at dito nga niya napansin na parang may itinuturo ang mga bata sa kwarto. Dapat nyo ding malaman na wala silang ibang kasama nung gabi na yan, kaya laking pagtataka niya nang marinig niya ang boses. Ayon din sa kanya, hindi pa talaga nakakapagsalita ng buo ang anak niya, pero sa video, paulit-ulit na sinasabi ng mga ito ang salitang nauna, na ang maaaring ibig sabihin ay La Llorona. Yo no escuché esa voz hasta que yo vi el video porque me lo dicen y ya escucho. No se parece a la voz de mi hijo, por eso subí el video, porque no se parece. O sea, yo conozco a mis hijos, no se le parece. Para mí se escucha una voz de mujer. Y otra cosa es que, pues ellos no hablan todavía, tienen 2 años, o sea, no hablan así tan corrido como se escucha en el video. No pronuncian bien las palabras aún. Y en el video se aprecia donde dicen nona, nona, nona. O sea, llorona. Yo les entiendo que llorona o señora. Nakikita Oh, creepy nun, no? kaya ng mga anak niya ang kaluluwa ni La Llorona? O hindi kaya ay espiritu ng babaeng naninirahan sa bahay nila? Ikaw na ang magpasya. Pero ako naniniwala ako dyan sa mga bulong-bulong na yan. Yung may mga nagsasalita sa mga camera, sa mga video. Kasi pag ako nag-e-edit, marami akong naririnig talaga na kakaibang mga tunog na nakakabuo talaga siya ng word. Kaya ako naniniwala ako dyan sa ganyan. The message. Si Sabi ay nangungulila sa kanyang ina na pumanaw ilang buwan na nang mai-record niya ang video na to. Kakauwi lang nila ng mga kasama niya nung gabi na yon at habang binubuksan niya ang front door, naggulat na lang siya nang biglang magsalita ang door cam niya. Oh my God. Did you play that? No! Bitch, you're fucking lying. Kitang-kita ang pagkagulat sa reaksyon ni Sabi dahil ang audio recording na nag-play sa door cam niya ay ang huling voicemail ng ina niya bago ito pumanaw. Nakakaano yun? Nakakatakot yun. Yung boses pala ng nanay niyang Sa namatay. door cam niya ay ang huling voicemail ng ina niya bago ito pumanaw. What the fuck? Di mo alam kung matatakot ka dyan o may iyak ka, no? Pag ganyan. Ang sabi niya hindi siya natakot sa nangyari at ang katunayan,
Itong message na to ay nagbigay ng comfort sa kanya sa kadahilan ng alam niya na patuloy pa din siyang inaalala at ginagabayan ng kanyang ina kahit ito ay nasa langit na. Tama. Kahit nga daw wala na ang nanay niya, pakiramdam niya ay kasama pa din niya to, not physically but in spirit. Grabe naman to mag-ina na to. Para magkapatid lang. No? Para sila magkapatid, oh. Let me in. Umiiyak at takot na nilapitan si Felicia ng kanyang anak dahil sa narinig nito. Silang mag-ina lang kasama ang mga aso ang nasa bahay nung gabi na yun. Bigla siyang nilapitan ng kanyang anak dahil narinig nito ang boses ng kanyang ama at kapatid na nanghihingi ng tulong at sinasabing papasukin sila sa bahay. What'd you hear? I heard a help or something. On the back porch. He's going back there. Hold on. And then it's like I heard Lila's voice say it, and then I heard Dad just say, hey, and Yung boses ng bata halatang hindi nagsisinungaling, no? it's like I heard Lila's voice say it, and then I heard Dad just say, hey, and I didn't do anything about it, because I don't know. Sissy's voice? Yes. May iyak yung bata, oh. And then I heard some whistling. Nanginginig yung kamay. Okay, I need you to... Okay, alright. I'm gonna stay upstairs because Gunnar is freaked out. He's freaked out. Alright. It was loud and it was And then Lila. I heard Dad's voice just say, hey. Yeah. So there's two different voices on the back porch. I'm not opening the door. I am upstairs with Gunnar right now. There's nobody out there, Michael. There's nobody out there. Dahil sa kanyang takot, tinawagan niya ang kanyang asawa at sinabi niya ang mga nangyayari. Kahit siya mismo ay natatakot na ay sinubukan pa din niyang pakalmahin ng kanyang anak. Ngunit habang naghihintay, sinubukan niyang lumapit sa pinto para i-check ang paligid. Ngunit bigla na lang, Oh, she. Noy! Don't. nakasilip ang mga aso sa bintana nang bigla na lang may gumalaw sa kortina. Dahil dito ay napaatras na lang ang mga aso. Para din sa konteksto, sila ay nakatira sa Appalachian Mountain. Grabe naman. Hindi ko alam kung ba't kaya nila tumira sa ganito. No? Yung nakapaligod sa kanila kakahuyan. At tulad ng mga kakaibang nangyayari sa lugar na to, kapag may narinig ka at wala namang tao, huwag mo na lang pansinin. Kapag may narinig ka at wala namang tao, Gago yung tingnan niyo yung hagdanan, ang creepy. Ayoko ng ganyang kulay na hagdanan. Sobrang old school, nakakatakot. huwag mo na lang pansinin dahil baka may masama pang mangyari sa'yo. Twin Sister. Ang videong ito ay galing kay Gabby. Idinodokumento niya ang daily life nilang mag-ina ni Regina Ang sa cute. kanyang social media. Ito ay punong-puno ng mga happy moments nila. Ayon sa kanya, may mga pagkakataon na Grabe naman, ang cute naman nito. nakikitaan niya ang anak niya ng strange behaviors. Minsan ay nakikita niya na nagsasalita ito ng mag-isa. Minsan bigla na lang tumatawa at madalas may itinuturo ang bata sa kanya. Isang beses, habang siya ay nagsashower, nagulat na lang siya nang marinig niya si Regina na sumisigaw ng napakalakas. At dali-dali naman niyang pinuntahan ang bata. ¿Qué pasó? Ay, Dios, ahora sí me asusté. ¿Qué pasó? Ay, ching. Bueno, yo me estaba bañando y la dejé en el cuarto solita. Lagi pagka Espanyol ang salita, lagi dyan talaga malimit ang multo, no? Di ko alam kung Mexican yan o Mexico yan o something. Pero pag ganyan Espanyol, masyadong marami silang multo. Con el cuarto cerrado y cuando Ang ganda ng me bahay. estaba bañando, oigo que grita y la veo ahí paradita, pero aquí gritando y haciéndole así con la mano, no. Obviamente me salí lo más rápido que pude. Vente, mi amor.
¿Estás bien? ¿Estás bien? Ang cute ng bata. Vámonos. Vente. Mira, apunta para allá. Uy, bye-bye. ¿Qué, mi amor? Vámonos. ¿Qué, mi amor? Ayan na, may ¿Qué nakikita hay? na siya. ¿Qué pasó? Ven, amor. Ven, amorcito, vente. Venga, mi niña. It's okay. Paglabas niya, nakita niya si Regina na nakataas ang kamay at sinasabing no. Makikita mo pa nga sa video na tila may tinuturo siya sa hallway. Creepy. Ngunit wala namang tao doon. Bukod doon, marami sa mga viewers ang nakapansin sa ilan sa mga post niya. At ang nakita nila, Lagi siya naturo, no? talaga namang nakakakaba. May dumaan. Anino? Muling may itinuturo si Regina sa likod niya. Kapansin-pansin na hindi niya nililingon ito at parang ayaw Ayun, makita may ang anino. nakikita niya. Isang maitim na anino ang dumaan sa pinto. Sa loob ng banyo, makikita mo ang pag-glide ng shadow figure from left to right. Kahit na maliwanag sa loob ng kwarto ay purong itim lang to. At sa isang clip naman, makikita mo ang pagdaan ng dark silhouette sa harapan ng TV sa refleksyon ng glass door. Ang cute ng bata. Oh my goodness, Mamma Mia. Ayon kay Gabby, may spekulasyon siya kung sino ang nagpapakita sa anak niya. Ito ay ang twin sister ni Regina. Oh my God. Ngunit namatay ang bata nang ipinanganak niya. Naniniwala ba kayo na kaluluwa ito ng kapatid niya? O ito ay isang evil entity disguising as her Kapatid daw ng bata. Eh, di malaki yung anino eh. twin sister? Ikaw na ang magpasya. Evil attached. Evil attach. Nagsimula ang lahat ng magising si Diaz isang umaga dahil sa ingay ng mga uwak na bigla na lang nagkalat sa compound nila. Alam natin na kapag may uwak na umaaligid sa isang lugar ay signos ito ng kamatayan. Oh, hindi nga. Ilang araw matapos mangyari ito ay napansin niya ang unit sa tapat lang nila na napakaraming langaw sa loob Ay. at may Ay, yan ang ano. Naranasan ko yan. Yung dito sa bahay, yung maraming langaw. Ano kaya ibig sabihin? maalingasaw ding napakabahong amoy. Sa lakas ng amoy ay may mga maggots din na umaabot sa apartment nila. Dahil sa health concern niya at sa masamang kutob niya ay tumawag siya ng pulis para tingnan ang nakatira dito. At dito na nga na-confirm ang kanyang hinala. Patay. Amigos, este es el apartamento en el que Oh, yo Mexico na naman. Sabi sa niya maraming multo sa Mexico eh. Parang ito tsaka Japan ang marami. vivo. Y allá es el apartamento en donde está pasando la situación, allá. Resulta que yo ayer llamé a la policía para alertarles de lo que estaba pasando. Sí. Y ellos me informaron, me confirmaron que también hace 3 días recibieron una llamada con el mismo reporte. Sí. Y efectivamente hay una persona que está ahí desvivida de hace ya varios tiempos. Nako, huwag kang lumapit ka pa, pasaway ka dun. Uf. De verdad, no entiendo por qué la gente no hace nada. La gente está como si nada. Y las personas que vivían en esos apartamentos solo se fueron. Solo se fueron y no reportaron nada. En realidad no tengo claro qué fue lo que pasó aquí. Y no me hago responsable. Yo solamente soy un vecino que vive en este apartamento arriba. Pero el olor está demasiado fuerte. Y estoy aquí porque quiero que vengan a hacerse cargo de esto que está pasando. Porque puede afectar a mis hijos, la salud de mis hijos. Y mi hijo, un hijo que apenas nació. Ayon nga sa mga pulis, ang matandang nakatira sa unit na yon ay ilang araw nang ang patay. Oh my At God. nang makita ito ng mga pulis ay nasa decomposition stage na. Hindi nga lang daw ito ang unang beses na nangyari ito dahil ang dating nangupahan din sa unit na yon ay pareho din ang sitwasyon ng Oh. pagkamatay. Pagkatapos ng naganap,
Naging kakaiba na din ang kilos ng lalaking nakatira sa taas ng unit na may namatay. Baka Araw man o binabangungot. gabi ay patuloy ito sa pagsigaw at parang nga itong nababaliw na. Oh my God. Na, may multo dun. May multo dun. Bawat nagdadaang araw ay lumalala at nagiging agresibo na ang kilos ng kanyang kapitbahay. Sa concern niya ay sinubukan pa ni Diaz na tulungan ang lalaki pero naging bigo siya. Oh na, nagwawala. Dios santo. Di ba sa Mexico yung malimit na may mga exorcist? Diyan yung marami. Yung napoposes, di ba? Tama. Oo, nagwawala oh. Oh, gago. Wala, nagbasag na. Oh, ito hindi scripted. Vecino. You okay? No. 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 Dios te bendiga. No. ¿Necesitas ayuda? ¿Necesitas ayuda? Dios te bendiga. Siya sa Vengo en el nombre de to. Jesús. En el nombre de Jesús. Vengo en el nombre de Jesús. Hindi na nga din niya alam ang gagawin dahil iba na din ang pakiramdam niya sa mga nagaganap. Lalong nagiging bayolente ang kapitbahay nila at halos sirain na ang lahat ng gamit niya. Miren. Miren cómo tiene. Escuchen, por favor, gente. Miren cómo tiene afuera. Miren. Me duele el alma, la verdad, se los juro. Escucharlo así. Habang patuloy ang mga nagaganap, may mga bagay din na hindi niya kayang ipaliwanag ang nangyayari. Isang gabi pagsilip niya sa bintana, may nakita siyang paggalaw sa unit na may namatay kahit wala pa namang bagong nakatira dito. Uy, ano yun? Creepy ng lugar. Naka-live yan, ha? Sa video makikita mo ang isang anino na bigla na lang lumitaw sa bintana. Nanatili ito ng sandali at dahan-dahan itong nawala pababa. Pagkatapos nun ay may makikita ka ding faint na anino ang gumagapang pababa mula sa porch sa upper unit at pumasok ito sa ibabang unit. Makalipas ang ilang araw, ang entity na nakita niya ay nakita na din niya sa bintana ng kapitbahay niya. Los quiero que observen eso que está arriba del apartamento de donde está el vecino. Ok, quiero que vean el Na, instant content to, ah. apartamento ese, es donde duerme el vecino. Ahí es donde él vive arriba. Miren esa cosa que está en la ventana. Vean esa cosa que está en la ventana arriba y cómo desaparece cuando yo voy acercando la cámara. Miren, Sa que baba. alguien me explique Sa baba, qué ano? rayos es eso. Como que si supiera que yo lo estoy grabando. Para nga daw aware ang entity Taas. sa bintana na nire-record niya to dahil tuwing isa-zoom in niya ang camera, nagtatago ito. Oh my God. Ngunit ang talagang nagpakaba sa kanya ay nang may marinig siyang ingay ng madaling araw. At ito ang nakita niya. Gago, mamaya pupuntahan ka niyan. Tanga ka. Ayan na, nasakay niyo na. Live pa. Sige, live pa. Gago, paano ba to? Kagi. Isang dark-cloaked figure ang makikita mong papunta sa unit niya. Kung ano man ang dark force na nasa kabilang unit ay tila gusto na din siyang guluhin. Puntahin sa'yo, Isang Gagi. beses, Nakalive ka muli lagi. niyang na-record ang kanyang kapitbahay mula sa bintana at tila ba sinasaktan na nito ang kanyang sarili at sinabi nga nito na may spiritual entity ang pinapahirapan siya. Ito din kaya ang parehong entity na kumitil sa buhay ng nakatira sa ibabang unit at ng isa pang nauna sa kanya
Dahil na din sa kanyang pangamba at pag-aalala sa kanyang sanggol at pamilya, ay naisipan nilang ni Diaz na umalis na sa apartment nila. Ang mga nangyari ay nanatili pa ding misteryo hanggang ngayon. Katulad ng dati, ikaw na ang magpasya. Ikaw na ang bahalang humusga. Mukhang legit, di ba? Ako mukhang legit yung kwento para sa akin. Kasi puta, nung lumapit siya dun sa ano eh. Nung lumapit siya dun sa bahay nung nagwawala. Binasag yung salamin, binato eh, di ba? Ceiling to floor. Noong Setyembre ng taong 2018, may kakaibang nangyari sa store ng isang lalaki. Ang sabi niya ng umaga pagdating niya ay dumiretso siya sa kanyang office at doon niya ibinaba ang kanyang mga gamit. Kasama na dito ang kanyang sunglasses. Ngunit matapos niyang ayusin ang ilang gamit sa loob ng store, hindi na niya makita ang sunglasses niya. Hinanap niya ito sa buong store pati na din sa kotse niya, ngunit bigo siyang makita to. Ang nakakapagtaka, pagdating ng tanghali, nagulat na lang siya nang may marinig siya at makita niya ang salamin niya sa sahig. Oh my God. Ang galing yun. Sa video, bigla na lang nahulog ang salamin niya sa sahig. Oh, galing sa taas. Makikita mo pa ang pagbagsak nito mula sa ceiling. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyari. Makikita mo sa mukha niya ang pagkalito. Ang lalo pang pinagtataka niya ay wala namang taong pumasok o lumabas sa store nang biglang lumitaw ang salamin niya. Ang ibig sabihin, nagmanifest ito ng mag-isa. Kung ganoon, sino o ano ang may gawa nito? May nilalang nga ba na nakokontrol nito ang space and time at inihulog nito ang salamin sa portal? Naranasan mo na din ba ang ganitong pakiramdam kung saan may nawala kang gamit at halos halugugin mo na ang bubong ng bahay ngunit hindi mo ito makita? Tapos magugulat ka na lang kasi bigla mo na lang itong makikita na nakapatong lang sa gitna ng kama mo na alam mong wala naman yun doon nung una mong hanapin to. Ako, ewan ko kung narinig yun sa live ko or sa vlog ko na sinasabi ko kay Boss Bino na nawawala yung isang ano ko, ano ba tawag doon? Yung isang, hindi ko ba pakita sa inyo, wait lang. Yung isang ganto ko. Ewan ko lang kung narinig nyo sa live ko yun or vlog ko, nawawala yung isang ganto ko, yan. So, ang tagal kong hinahanap, hindi ko makita-kita. Kasi, di ba, ewan ko kung naalala nyo na sabi ko parang naiwanan ko sa Antipolo. Itong ganito ko, parang naiwanan ko sa Antipolo, di ba? Ewan ko kay Boss Benok. Alam ni Boss Benok yan, hinahanap ko to eh. Tapos, isang araw, nakita ko na lang, nandun sa lalagyan ko, dalawa na yung ganito. Creepy. Tiya, promise. Ewan ko kung naalala nyo na, biglang lumutang yun. Ito na to eh, ito na yung isa, tapos ito, gamit ko na yung isa. So, di ko alam kung saan galing. Pero at tagal ko hinanap yun. My Haunted Apartment. Sa videong ito na ipinost noon pang July ng 2023, isang lalaki ang nagbabahagi ng mga naging karanasan niya sa kanyang bagong apartment. Wala pa siyang isang buwan nang makalipat siya dito, ngunit mabilis niyang nalaman na hindi siya magtatagal sa lugar na yon. Ito ang kanyang naging karanasan. Very apartment, ah. Very, but then all of a sudden, it's just crazy. Whoa. Oh snap! What the heck? What the heck? What the heck? What Burnek? What the Burnek? Hello? Oh, gago. Bumukas. What the heck? Y'all see that? Man, that thing drove by itself and there's no wind drag or nothing. Look at the fan. Look at that fan. The fan working. What the heck? What the Burnek? Y'all saw that, right? This is what I'm talking about. It's doing it by itself. Ba't kanya ka magsalita? Nobody there.
The frick is wrong with this? Ba't gano'n magsalita yun? Sa unang parte ng video, kinukwento lang niya ang mga naging karanasan niya sa bago niyang apartment. Hindi ko na isinama to dahil medyo mahaba ang kwento niya, pero habang nagbabahagi siya, bigla na lang bumukas ang pinto ng kwarto niya. Wala siyang kasama sa apartment at siya lang mag-isa doon. Pinakita din niya na patay ang ceiling fan niya kaya hindi din hangin ang may kagagawan ng pagbukas ng pinto. Bukod dito, may isa pa siyang video na talaga namang nagpatayo ng kanyang balahibo. Saan kayang balahibo yun? Gagi, creepy to. Ayan na, sumilip na ang hayop. Gagi, umalis ka na dyan sa apartment mo pag ganyan. Sa hallway, makikita mo ang paglabas ng dalawang puting kamay. Bahagyang nanatili ang aparisyon ng multo bago ito naglaho. Ang video na yon ay nakunan niya nung ikalawang araw na lumipat siya sa apartment at matapos lang ng 1 linggo nang i-post niya to. Isang larawan ang ipinakita niya. Ay, gago, dito ko sa kanan nakatingin, meron pala sa kaliwa. Matapos nang nakita niyang ulo na nakasilip sa Kala ko nga ako tartado to na-fake mo ako dun kanya sa larawan, malalalim ang mga mata nito at parang nga itong mukhang naaagnas na. Ang nasabi na lang niya ay aalis na siya sa apartment at hindi na niya kaya pa ang mga nangyayari. At pagkatapos nga niyang i-post ito noong July 2023, wala na siyang naging update pa. Ikaw, naniniwala ka ba sa mga ibinahagi ng poster? Ikaw na ang magpasya. Ayan creepy naman ito, parang ako. The Abandoned House. Sa videong mapapanood ninyo, 2 magkaibigang lalaki ang nagpunta sa isang abandoned house. Hindi sila Ang hilig nyo pumunta sa abandoned house, hindi ko malaman kung anong mga klaseng tao kayo nagpupunta kayo dyan, para yung mga timang. ghost hunters at isa lang to sa 2 video na ipinost nila Abandoned na nga, pinupuntahan nyo ba? sa channel nila. 5 taon na ang nakalipas. Wala silang ibinigay na konteksto kung saan ang mismong bahay na pinuntahan Uy, nila. creepy to. Pero habang nag-iikot sila sa bahay, may nahagip ang camera nila. Gago, mukhang hindi sanay itong mga to Grabe namang hallway na to. Nakita mo ba yun? Hindi, alinaw naman ang mata mo. Pagliko nila sa hallway ng bahay, Yun, sabi ko na yun gumanong eh. figura ang makikita mong bigla na lang lumutang at lumipad hanggang sa matakpan ito ng pader. Makikita mo ang puting figura at ang mahabang buhok nito. Wala itong ginawang ingay kahit na makikita mo ang paggalaw nito. Yan yung mga totoo. Yan yung malapit sa katotohanan, yung mga ganyang multo. Nakita na magkaibigan ang creepy apparition kaya pinuntahan nila ito. Ngunit nang puntahan nila ang parte ng hallway na yon, wala silang nakita at makikita mong nakasara ang lahat ng pinto doon. Ito ba ang isa sa pinakamalinaw na video ng actual ghost manifestation? Did they really capture something Ito yung mas legit sa akin para sa akin. supernatural? Nasa iyo ang pagpapasya. Thumps and Whispers. Si Nate ay isang TikToker kung saan idinodokumento niya ang kanyang paranormal experience sa kanyang bahay at ibinabahagi ito sa nasabing platform.
Marami na siyang naipost na video at lahat ito ay nakakapangamba. Oh my God. Ang videong ipapakita ko sa inyo ay ang isa sa mga video na ipinost niya. Ang sabi niya tuwing umaga ay may nakikita siyang something ang Uy, wag nakasilip sa ganyan. basement at ilang araw na din na sunod-sunod itong nangyayari. Pero sa pagkakataong ito, iba ang nakunan niya. Guys, check it out. Something was peeking. La. Ay, gago. Kita nyo ba? Nakikita ko. Tama ba ako na nakikita? From the basement. I wanted to see if we can catch that. Iba pala yung nakikita ko. Dami ko nakikita. The end of it. But it was like right by the bed. Ba't di kasi buksan mo yung ilaw, anak ng tipak mo ka? What the fuck? Uy, may ano. Gago, may bumulong. This has been the third morning in a row. Like clockwork. I might have to look back, but it might be around the same times as well. Ano ba? Ay, may I bumubulong, don't boy. understand. Ang creepy ng bumubulong. There's nothing. And then I was hearing steps coming down those stairs, but there's nothing. May sabihin, may Guys. bumubulong. I don't know, guys. Maybe we can try. Tangina, buksan mo naman ng ilaw, parang awa mo na. Lagi may sumisi. What? What? What's that? Sa video, halos sa buong duration nito, may maririnig kang mga bulong at mga kaluskos na nangyayari sa paligid niya. Halos hindi maintindihan ang mga bulong pero ang ilan dito, madidistinguish mo ang ibig nitong sabihin. Naniniwala ang mga viewers na ang disembodied voice na naririnig ay nakikipag-communicate sa kanya. Ngunit ang isa sa mga sinabi nito ay talaga namang nakakapangilabot. Pakinggang mabuti. You'll die. Ang sabi ng boses sa kanya, "You'll die." Ano sa tingin mo ka Goosebumps? Totoo ba ang mga nakunan niya o ito ay gawa-gawa lamang? Pero creepy pa rin eh. Wala akong pakialam kung gawa-gawa. Basta nakripayihan ako. Umano nga yung ano ko eh, burnik ko sa ano eh. Sa bato ko tumayo eh. Doon sa bulong. Pregnant ghost. Si Jamie ay isang ina na kakapanganak lamang sa kanyang 3 buwan na anak. Ang sabi nila ang mga bagong sanggol ay nag-a-attract ng mga kaluluwa at dahil sa nangyari, naniniwala sila na maaaring yun nga ang kaso. Ang sabi niya, nang gabing may ma-detect na movement ang camera nila, inilakad ng asawa niya ang anak nila nang may makita itong anino. Ito ang kanyang kwento. So creepy as he actually went out the front with my 3-month-old. He was just trying to settle him, just literally went for a walk. And before Ganda niya, no? all that motion is detected, he just literally saw like a glimpse of like a shadow of someone. And we checked it and it's clearly a woman and it looks like she's like pregnant and she's holding a baby. It's fucking wild. It gives me shivers. Anyways, so I'll show you a screenshot of it and then also me screen recording my phone of what it looks like. She literally appears for a second and then disappears, and it's on our camera before motion is actually detected. We've lived here for 6 years. I don't reckon we've really had anything out of the ordinary. Ay, gagi. Ayun o, parang buntis nga o. Ayoko tumitingin talaga sa CCTV. Oh, wala na. Nawala na. Ayun o. Uy, gagi. Legit. Pag kasi nag-overnight kami, nila Boss Ben o nila Boss Bino, nagkakapi kami, lagi ako natingin sa CCTV dito sa bahay. Natakot ako tumingin talaga. Oh. Niya, 6 na taon na silang nakatira sa bahay at wala naman silang nararamdaman na kakaiba dito.
At ito ang unang beses na may naganap na kakaiba sa kanila. Sa video, makikita mo ang parang buntis niya, no? Bigyan si ano to, si IMGG to. paglitaw ng isang nakakatakot na figura ng babae. Ito ay may hawak din na sanggol at mukha din itong buntis. Mabilis itong nagpakita sa camera at kung gaano ito kabilis na nagpakita, ganun din kabilis ang pagkawala nito. Wala kang makikitang facial feature nito at ito ay nakatayo lang sa harapan ng bahay nila. Para itong entity straight from a horror movie. Dahil dito nagsagawa sila ng sage sa buong bahay, pati na din sa kotse in the hope na hindi na muli pang magpakita ang entity na nakuna ng camera nila. I went to our local hippie shop this morning and brought sage. I saged the whole house. I saged our car. They said make sure you do the car. And I also brought black tourmaline. They said to do that, and I've got that on my front door and my back door. But positive vibes all around, and hopefully it moves on. And yeah. Do you believe that this is a real ghost of a pregnant woman? Is the spirit drawn to her as a new mom, or is it drawn to their baby? The Creepy tong part at creepy tong mga video nito ngayon. Intruder. Tatlong magkakaibigan ang magkakasama sa isang bahay. Bigla silang nagpanic nang makarinig sila ng ingay sa labas ng kwarto nila. Ang ingay ay parang nga daw salaming binasag. Wala silang ibang kasama, kaya naisip agad nila na merong nanloob sa bahay nila. Ang isa sa magkakaibigan ay tinawagan pa ang kanyang ina at tumawag naman ang ina ng pulis para i-check ang kalagayan ng mga bata. Okay, you're upstairs in your room? Yeah, we're in my room right now. Okay, make sure you lock the door then. I'm gonna come home. I should be home in about 10 minutes. I need you to stay calm though, okay? Okay, So calm, quiet, keep the door locked. Alright, do not go out of the room whatsoever. I'm gonna come home, I'll be there 10 minutes. Okay. And then I'm gonna call the cops on the way home too. Who's the cop? No, Mom, why do we have to get the cops? Natatakot na yung We're dalawa. going to just make sure everybody's safe and they can get there faster than I can. I'll scope it out and make sure that nobody's there. Okay, or it's if there's fine. somebody there, they can apprehend them. Okay. Alright, I'll see you soon. I love you. I love you too. Nang tumahimik ang bahay at bago dumating ang mga pulis, lumabas ang magkakaibigan sa kwarto para tignan kung ano nga ba talaga ang nangyari. Ang hindi nila alam, may maka-capture pala silang ibang bagay na lalo pang magpapalalim sa misteryo nito. Gagon, dilim na naman oh. Ay, yung buksan yung mga pag-iilaw nyo sa bahay. Ano yung mga yun? May butas yata bubong nito mga to eh. Ba't may mga nakasahod? Ang dilim. Uy, gago kayo, ba't nananakbo kayo mga hayop kayo? Ang lalaki yung tao, mga duwag kayo. Nakita mo ba yun? Nang buksan nila ang ilaw sa hagdan, may makikita kang unknown figure ang dumaan sa likod ng stringer sa tapat lang nila. Kapansin-pansin na mabilis itong nagtago at makikita mo na nakayuko pa ito. Ito ba ang may kagagawan ng mga ingay na narinig nila? Matapos ikutin ng magkakaibigan ang bahay, wala naman silang nakita. Hindi pa din nawala ang takot sa kanila kaya napatakbo na lang sila muli sa kwarto. Did it sound like glass? Was it metal? What did it sound like? I thought it was just like a big thud and then like glass shattered, but after that we...
Dumating ang mga pulis at kinuha nila ang testimonya ng mga bata. Ngunit nang suyuri nila ang bahay, Wala nakita. hindi din nila natagpuan ng sinasabing intruder at wala din silang nakitang Legit to, tumawag ng pulis eh, no? anong binasag. Instead of an intruder, were they being haunted by a ghost? Katulad ng lagi kong sinasabi, Kayo na. ikaw na ang magpasya. Ikaw na ang bahalang humusga. Sana Grabe. Ganda, no? Nalibang ako kahit ang haba. Nakakatakot yung nakakatakot yung second part, yung kalahati, no? Nakakatakot yung yung may nagwawala, nakakatakot. So, thank you sa panonood at see you next video.